I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hey everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. June 4, 2026. Nako, kahapon nagpalit po ng bagong liderato ang Senado. So alam po natin, dahil sa panawagan ng minority na kailangan ng magtrabaho at mag-join sa kanilang grupo para nang sa ganun maayos po ang kalakaran dyan sa Senado. So hindi in-expect dumating si Chis Escudero, which is ang dating Senate President, no? So nagkaroon po kahapon ng sesyon, nagkaroon po ng pagpalit ng mga liderato, yung bagong liderato nga na kung saan hinalal si Senator Gatchalian na pro tempore acting Senate President. So nangyari kahapon. So nagkaroon po ng posisyon ng mga senador. So ang nangyari mga kababayan, nag-react po si Alan Cayetano. Ayaw niyang bumaba. Sabi niya, siya pa rin daw ang legitimate na Senate President. May rules ang Senado. Pakinggan niyo po yung sinabi ni Senator Soto. Pero ito yung sinabi ni Cayetano mga kababayan. Basahin ko sa inyo. Ito yung sinabi niya, maiksi lang Sabi po ng DCRH, you can try to stop us, but you will be strong, the Filipino people. Well, hindi kami kasali, dutae lang. Senate President Alan Peter Cayetano maintained on Wednesday that he remained the legitimate legal moral Senate President, citing the lack of quorum with only 12 senators present. Pero I think guys, mali din si Senator Cayetano dahil mas naniwala ako doon sa sinabi ni Senator Soto. Kahit 12 lang sila, pero tingnan mo naman guys na kaya nga magpalit ng liderato ang Senado. Sila Cayetano, yung duta ay black, konti na lang sila mayroon pang mababawas, paano kaya yun? 'Di ba? Ay abangan po natin 'yan. Yan po ang sinabi niya kahapon. Alam niyo si Cayetano, laging laging nasa FB nagla-live. Sa totoo lang, araw-araw 'yan. Sabi niya dito, Cayetano, I'm still the legitimate legal moral Senate President. I think guys, ito ang pinaka-worst na senador sa kasaysayan ng Pilipinas, si Alan Cayetano. Tsaka yung mga kasamahan niya. This is my opinion guys, sa pananaw ko. Grabe, siya daw ang legitimate. Ang Senate President. Paano hindi siya pinalitan? Hindi naman siya, kumbaga inaabandon niya ang sesyon, ang dami namang ginagawa sa trabaho nila sa Senado. Absent siya ng absent, pati mga kasamahan niya. Yan ba ang mga politisyan na gusto niyong mamuno? Pumapanig sila sa isang pamilya? Yan ang sinasabi ko guys What if mangyari yan? What if lang mangyari yan? Sila ang mamuno, pati yung si Ursula, siya ang pangulo. Anong mangyayari sa bansa? Ay naku mga kababayan, sa nakikita ko, magulo. Hindi lang magulo, baka talagang mangyayari yung iniisip ko, as in magulo, kasi ang makakalaban ng mga ito, taong bayan. Totoo yun, mapapatalsik talaga if ever na makaupo yan sa Malacanang si Ursula. Ay nako, maniwala kayo, mapapatalsik yan. Sa di oras, tingnan natin. Pag ang pula, magsanib pwersa ang dilaw at saka pink at yung the rest. Ay nako, kaya nga sabi ko, wag yung tangkain na pilitin yung gusto nyo, dahil ang taong bayan makakalaban nyo. Sa totoo lang. So yun ang sinabi ni Cayetano mga kababayan. Sabi ng mga nag-comment, sabi ng mga nag-comment, hindi na, yak, wawa naman. So assuming, trillion corruption, malitas flood control, di natuloy. Akala mo lang yun. Ang dami mong salita, magtrabaho ka at ng mga kasamahan mo na senator. Apparently, all seats were declared vacant, including yours. Yes, masahol pa ito sa tuko kumapit. Ay grabe guys. Why? Bakit mas masahol sa tuko kumapit? Kasi guys, nagmamatigas sila
dahil nga dito sa impeachment trial. Gusto nila sila ang humawak talaga. Pero hinihiling ko lang sa inyo yung dasal na sana mabago yung kaisipan ng mga ito at tanggapin na lang nila na may bagong liderato ang Senado para magiging peaceful. Nakakahiya talaga sa buong bansa, sa buong mundo. Nakikita tayo sa international kaya, mga kababayan. Oo, totoo yan. O, yan ang napala mo sa kaka-FB Live. Pagpatuloy mo na lang change career, kumbaga. Oo, araw-araw guys. Laging nag-EFB. Samantalang yung trabaho niya, iniiwan niya. Tapos yung minority, pumapasok, sila Senator Soto. Sila hindi sila pumasok ang majority. Oh, ikaw naman talaga ang president Senate. Kaso ikaw, isa kang senador ka para sa Duterte lang hayop. O yun, totoo yun. Eh di ba kahit sino sa inyo, mapag-isip, bakit itong si Senator Cayetano? Parang mayroon siyang pinapanigan. Kung talagang mahal mo ang taong bayan, oh guys, magtrabaho ka. Hindi po sa isang pamilya. Di ba? Mag-vlog ka na lang, Kawatano. Tama si SP. Ganyan ang mga tuko, kapit sa tingke. Sakim sa pwesto. Tama. Kaya sila sakim sa pwesto ngayon. Dahil nga dyan sa impeachment, gusto nila hawakan. Pero guys, remember I think hindi rin naman talaga mangyayari yung nanaisin nila. Dahil napakalakas ang ebidensya laban kay Ursula Sa totoo lang. Lakas Hindi nila pwedeng, baliktarin ako, magkagulo talaga ang Pilipinas sa totoo lang. So, dahil dito mga kababayan, ito yung sinabi ng mga bagong liderato. Tingnan nyo mga sinabi nila. Sinabi ni Senator Ping Lacson, guys. Senator Cayetano is no longer Senate President. Diba? Sabi ng may nagtatanong, guys, ito ba'y labag sa batas? Labag sa batas na pinalitan si Senator Cayetano as a Senate President? Hindi po. Kasi kung nagpalit sila ng bagong liderato at sinipa si Cayetano, yan po naaayon sa batas. Hindi naman po sila basta-basta nagpapalit kung may nilabag sila sa batas. Pakinggan nyo yung sinabi ni Senator Soto. Sandali lang. Ito rin ang sinabi ni Senator Kiko Pangilinan. Breaking news. Walang kwentang pinuno. Pangilinan calls for Cayetano resignation. Says Senate Chief has failed as a leader. Yun na nga guys. 'Di ba? Saan kayo makikita ganitong klaseng pinuno? Kung iisa lang naman ang pinoprotektahan. Kahit kayo, alam naman ninyo yan Basang-basa nyo rin naman talaga yung kilos tong mga to. Grabe. Ayan, kahapon, dahil nagpalit ng bagong liderato, mga kababayan, si Senator Erwin Tulfo ay itinalaga bilang bagong chairman ng Blue Ribbon Committee. So yun guys, although narinig yung kahapon yung bawat posisyon ng mga senador sa bagong liderato under ni Gatchalian. So dahil dyan mga kababayan, ito po yung sinabi ni Senator Soto. Courtesy po ni Christian. Hiramin natin para malinawan kayo kung ito bang pagpapalit ng bagong liderato ng Senado sa pagpapatalsik kay Cayetano labag ba sa batas? Ito, pakinggan nyo. Sa mga nagtatanong, no? Kasi sinasabi ni Alan Peter Cayetano, siyang legitimate, legal, and moral Senate President pa rin. So, explain to us bakit hindi na siya yung Senate President? Well, siya yung Senate President until we removed him. Sapagkat, una sa lahat, pag-uusapan natin yung tinatawag na arithmetic niyan. Ang totoo nun, constitutional law was never solely about arithmetic. But let's go to that. Yun yung kasing yun yung nangyari kanina Ang Senado is composed of 24 members. Ang quorum niyan talaga 50% plus 1. So kaya 13. Yung 13 ginagamit yun to elect a Senate President. Yun ang nakalagay sa Konstitusyon. Pero hindi yung walang sinasabi ang Konstitusyon na 13 din to act in the Senate. And for a fact, alam namin, there has been jurisprudence not only from the Supreme Court but also in the Senate itself, na mga nangyayari dati, na kapag
may quorum, ay marami kayong pwedeng gawin. Unang-una na, yung sinabi namin, ginawa namin na declaring all positions vacant. Kapag kayang gawin ng quorum, ano yun? Bakit may quorum ang 12? Na pinipilit nila hindi quorum. Oras na wala sa coercive power ng Senado ang isang senador, eh hindi ka nabilang. Sa ilang beses nang nangyari yan, no? Yung hindi lang yung Abilino versus ko kapag usapan natin yun. Hindi lang yun. Pati yung mga nangyari sa Senado mismo. In this case, si Senator, hindi ba nga namin binibilang si Senator Bato eh. Kasi si Senator Bato, hindi natin alam kung nasaan. Hindi naman siya within the coercive power of the Senate anymore. Hindi namin siya pwedeng sabihin pumasok. Di ba? Gusto mo natin siya pumasok. Huwag na natin bilangin yun. Doon na lang tayo kay Senator Jingo Estrada. Senator Jingo Estrada is now within the power of the courts. He is no longer the coercive power of the Senate. And therefore, kung bibilangin tayo, 23 kami. No? Kung gusto mong bilangin si Bato, 23 kami. Sa 23, ang quorum, 50% plus 1 is 12.5. 11.5 plus 1. Therefore, 12.5. Yan ang bilang nun. So, if you are outside the reach of the Senate, and it has not only been in the Supreme Court, but also in the practice of the Senate, ang 12 is a quorum. So yung 12, kanina, we declared all positions vacant, elected positions vacant. Inalis namin, sino-sino mga elected positions vacant? Senate President, Pro Tem, all the chairmanships, yung Senate Secretary, yung Sergeant of Arms, lahat yun, elected positions eh. So we removed it, legally. Hindi nila pwedeng sabihin, sinasabi ko, illegal daw. No, there's no such, you cannot say that because there is jurisprudence to prove that. And kanay mga dati ng pangyayari sa Senado, you need not call it contradiction, but again, kanay jurisprudence would be the proper to call it. So, lahat yun, nagawa namin sapagkat sabi nga ni Chief Senator Escudero, nagpunta siya di ba? We think that his actions really sent a clear message that it is the commitment to the country, to the Senate, and to the Constitution that should prevail. Hindi ba pwede yung hostage mo yung Senado ng ilang araw dahil ayaw mo pumasok, dahil wala kang numero? Hindi pwede yun. So, what we did earlier was we followed the rule of law. We followed the Constitution. Okay. So we were able to do that. Apo. So Marina po, 13 cannot elect a new Senate President. 12 cannot elect a new Senate President. But 12 is enough. Apo, but 12 is enough to remove a sitting Senate President. To remove everyone. Okay. Everyone elected in the Senate. A quorum may do. So ano pong status ngayon? Walang Senate President pero merong acting Senate President. Sapagkat hinalal namin yung President Pro Tempore. Yung President Pro Tempore, kung tawagin namin, ay ang talagang mandato nun, even in the Constitution and even in our rules, in the absence of a Senate President, the President Pro Tempore is the acting Senate President. Maliwanag yun sa rules. So there is no Senate President, therefore the acting Senate President is the President Pro Tem. As a matter of fact, based on our rules, kung tutuusin, pag wala kaming President Pro Tem, yung majority leader becomes the acting Senate President, and so on down the line, yung deputy majority leader kung wala yung isa. Ganun. So what happened kanina is we were able to elect and legally the President Pro Tem. Now, in the absence of a Senate President, which we have removed, the President Pro Tem is the acting Senate President. Okay. Ano po implication yan sa impeachment trial? Sino po magiging presiding officer? We also were able to amend the rules kanina. There was a resolution filed to that effect. Kaya dinaan namin to sa natural na dapat gawin. Meron munang resolution, merong referral na tama, at ito ay i-report out. And kanina, hinalal naming chairman ng Committee on Rules,
si Senator Mig Subiri, at ni-report out niya that we allow the Senate President to designate a presiding officer for the impeachment court. So, ang magde-designate ay si acting Senate President. Yes, the Senate President or the acting Senate President, as the So, case may yung be. ide-designate po niya, pwedeng kahit sino from among the senators. Yes, yes. But can he also designate himself? He doesn't necessarily have to do that. All he have to do is preside over it if he wants to. Opo. Kaya ako po yung tinatanong kasi di ba naka-break na kayo CND eh. Pabalik na kayo sa last Monday of July for the session. Pero July 6 po yung start ng impeachment trial eh. So, hindi kayo makakapagpalit o makakapag-elect ng Senate President between now and July 6, hindi po ba? Yes, but there is a possibility that because of issues with the Commission on Appointments, issues involving some very important measures in Congress, the President might just call a special session. And if the President calls for a special session, then we will able to tackle all those problems. Kasi nga maraming nabinbin, tsaka may mga promotion sa apektado, pati yung retirement dahil dito sa pang-hostage ni Alan Peter Cayetano doon sa session. Totoo, nalulungkot kami kasi hindi lang itong week na to, the other week, and the first week, nung after May 11, yung May 13, dapat itawag doon yung Commission on Appointments. Ang tumatawag ng Commission on Appointments is the chairman, and the chairman is the Senate President based on the Constitution. So, ang in-expect namin, natatawag yung Commission on Appointments na meeting sapagkat may mga nakapending. Ano importanteng pending doon? Hindi lang yung mga cabinet secretaries. Ang importante doon, may mga defense or may mga armed forces officers na nakabitin ng mga promotions. Merong mga birthday. Kung hindi ako nagkakamali ng bilang, 4 o 5 na mga generals na dapat ma-confirm namin ang kanilang promotion para pag-retire nila ay general sila. At kung ano yung rango na inabot nila. Nabinbin sila eh. Nabinbin sila dalawang linggo. Tapos itong pangatlong linggo na ito na dapat tinatawag yung Commission on Appointments. So, hindi nakakapagtaka kung maawa ang Pangulo doon sa mga general na ito at itawag yung Commission on Appointments. And to be able to do that, there needs to be a special session that can be called by President. At saka hindi lang, meron kaming dalawa nakapending na 2 citizenships na gustong gamitin ng samahang basketball ng Pilipinas na ikangay dadalhin ng bandera ng Pilipinas, meron pang ganun eh. Opo. Ito sa dito paano po kung kasi nag-i-insist si Alan Peter Cayetano na siya pa rin yung Senate President. In fact, di ba meron silang memo na tuloy yung Senate Blue Ribbon Committee hearing bukas on flood control at ang chair pa rin ng Blue Ribbon Committee ay si Pia Cayetano. So what happens now? Ay kinalulungkot kong sabihin na hindi maaari yung sinasabi niya. Siguro, siya na lang naniwala na Senate President pa rin siya sapagkat ultimo ang Malacanang, ang Executive Department ay tinanggap na yung pangyayari kanina. Ang House of Representatives ay nagpaabot ng ganung resolusyon at pagtanggap na tama yung nangyari kanina. As a matter of fact, nagulat kami dahil kanina bago kami nagpulong-pulong, inabot sa amin nung dating Senate Secretary ni Senator Cayetano yung memo galing sa kanya, no? Ito sa akin yung kopya. At sinasabi niya na dinideklara niya yung adjournment CND. Paano niya magagawa yan? Hindi naman session. Tanong nga paano mo magagawa yun? Ikaw lang mag-isa? At sa sulat? Ginagawa yun sa Senate floor. Ginagawa yun as a motion. Paano mo gagawin mo sa sulat yun? Doon pa lang, alam mo natin, Senate President ka ba? Hindi ba? Hindi sabihin, Diyos ko, hindi tatlong taon ako sa Senado. Never nangyari yun. Hindi nagagawa. Kahit na isang Senate President yun. Marami kasing first under Alan Peter Cayetano. Ayoko na isa-isahin yung mga iskandalo. Pero kasama rito, yung nagpe-plano siya Busy-busy sa Facebook Live. Pero ayaw sumipot sa session.
ano ba yan, Facebook Live. Kaya siguro kakaroon ng biruan doon sa amin sa Senator Lounge na yung mga senador pag walang ginagawa ano na lang ano tawag sa selling? Yung Online selling. online selling. Online selling na daw. Nakabiruan doon. Pero nga po, paano bukas? Kunwari, you're pretty confident na walang susunod sa kanya from among the Senate staff. So walang bukas, ng logistics para magkaroon ng hearing. meron ng chairman ang Blue Ribbon. Inelect namin kanina si Erwin Tulfo, who was previously a vice chairman. And what he did, as far as I know, earlier, he rescheduled the hearing that was supposed to be tomorrow dahil biglaan yan, may gulo yan, may mga rally-rally kung sino-sino. So he moved it for Monday. Tuloy yung Blue Ribbon hearing. Pero sa Monday niya, minove. Hindi bukas. Okay. And now, he is chairman. So if there is any hearing na gagawin bukas, whatever, that will be a meeting of somebody. But it's not definitely a legitimate... Ito po kasi i-reading ko dyan eh. Kung bakit biglang nag-schedule ng Blue Ribbon Committee out of the blue, etong committee under the Cayetano majority before, bukas. Eh, parang gagamitin niya ito para dahilan eh, no? For his own interest to remain as Senate President. Dahil kita nyo na, pinipigilan nila yung pag-hold ng Blue Ribbon Committee hearing dito sa araw ng Huwebes. Kaya ayaw naming pumasok dito sa last 3 session days. Kumbaga nakaangkla yan sa naratibo nila na etong grupo ninyo, ayaw nyo talagang imbestigahan yung flood control issue. Yun ang ginagamit niyang issue, di ba? Gamit na gamit niya ngayon eh. Anong tingin nyo po ron? Well, sobrang hindi nakakaintindi, maniniwala doon. Sapagkat meron kaming 3 weeks, meron kaming, pagpalagay na natin yung first week, hindi, naging busy. Tapos nagkaroon ng takasan ng Wednesday ng gabi na may atake na kung sino. Pagpalagay natin. Pero the following week, on 5th week, we could have had sessions. And we could have done that. Di ba? At pwede itinawag yun. Bakit gagamitin dahilan yun? Dahil biglang nag-schedule yung ganito at pinipigil. Hindi namin pipigilan yun. Definitely. Gusto namin yung may mga hearing na ganyan eh. Sapagkat sino ba mga ikangay pinag-uusapan to? Eh, hindi ba may mga ibang congressman at saka may mga ibang senador din na pinag-uusapan to? Hindi, I cannot accept that. I cannot believe that as a reason for what happened. Ito talagang kahit na yung mga kababayan natin, pag nakikita ko, majority of our countrymen are not happy and not satisfied with what's happening in the Senate. So yun mga kababayan. O di ba? Hindi po labag sa batas kung bakit nagkaroon po ng sesyon at pagpapalit ng bagong liderato ang Senado kahapon. Malinaw naman po siguro sa sinabi ni Senator Soto na sumusunod sila kung anong nakasaad sa batas na pwede naman pala magpalit ng bagong liderato. Kahit 12 senators lang, kanya lang, hindi pa po sila pwede magpalit ay maghalal ng Senate President dahil ang nakalagay is 13 dapat na senador. So, yun mga best, no? Dahil pinaliwanag naman po ni Senator Soto. At ito naman si Cayetano, ayaw niya talagang umalis. Gusto niya pa rin siya ang legitimate bilang Senate President. Kaso lang wala na. Wala na. Kumbaga pinalitan at sinipa na siya. Courtesy po ni Christian Esguerra ito, anong facts first, no? So, mga kababayan, abangan po natin ang magiging resulta sa Senado sa ganitong sitwasyon. Medyo ayaw magpatalo ang kabila, ayaw bumaba, no? So, yun mga kababayan, abangan po natin ang maging resulta dyan po sa Senado kasi ayaw bumaba ni Cayetano. Ano kaya ang magiging result? Ano nga ang mangyayari? So, I hope magkaroon ng katahimikan at maayos ang kalakaran dyan sa Senado. Nakakahiya na. Abangan po natin mga kababayan. Thank you guys for watching. Follow me and likes. Hit the button bell para lagi kayong updates. Okay? Bye bye and baboos. God bless Philippines. There's more guys. Bye everyone.